Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pong pagbasa. Para naman sa araw po ng Sabado, August 10, 2024. Hahangin po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang kabanata po ay 12, mga talatang 24 hanggang 26. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahangin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Atin pong mapapansin, ito po'y bahagi ng mga patalinghaga na pagtuturo ng ating Panginoon. Ang tinutukoy niya pong nag-iisang trigo dito ay walang iba kundi siya mismo, na nagpapahiwatig na siya'y mamamatay. Ay hindi dadami ang kanyang mga alagad, ang kanyang kawan. Kaya nga ito'y pagpapahiwatig ng kanyang nalalapit na kamatayan. Itong kamatayan na namunga ng sagana ay maaari nating makita na totoo sa kamatayan ni Jesus na ating Panginoon. Sa kanyang kamatayan, nakita natin ang tunay na paglago ng ating pananampalataya. Kaya nga kung wala pong pagbubuwis ng buhay si Jesus, wala pong pagkabuhay na muli, wala pong resurrection. Kaya walang saysay ang ating pong pananampalataya kung hindi natupad at naganap ang lahat ng ito sa ating Panginoon. Ito ang kaparehong kamatayan ng tinutukoy ni Tertullian. Noong sinabi niya na the blood of the martyrs is the seed of the church. Nakita natin na sa pagsisimula ng paglalaganap ng ating pananampalataya ay humarap ito sa maraming pag-uusig at marami ang ipinapatay dahil dito. Ngunit hindi napigilan ng pag-uusig at kamatayan ang pananampalataya. Bagkus ay nagbigay pa ng maraming inspirasyon ang kamatayan ng mga banal para mas lalo pang lumaganap ang pananampalataya. Totoo yun eh. Maraming nagsakripisyo, nagbuhos ng buhay, naging martir sa pananampalataya. Ngunit hindi nawasak, hindi nanghina, hindi nanlupaypay, hindi huminto ang simbahan, kundi nagpatuloy pa sapagkat naging inspirasyon ang kanilang pananampalataya ng pagbibigay ng kanilang buhay para sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kamatayan na kanilang naranasan ay isang malaking grasya dahil hindi lahat ay binibigyan ng gayong pagkakataon. Pero sa atin, may paanyaya rin ng kamatayan sa sarili. Ang ibig sabihin nito ay pagkamatay sa mga pansariling kagustuhan at pagkamakasarili at kamatayan sa sariling kasalanan. Dahil kapag namatay tayo sa ating sarili, mabubuhay sa atin ang bagong tao na handang ibigay ang lahat para sa paglilingkod. Yan na ang magbibigay daan sa pamumunga ng sagana para sa ating buhay. Kaya nga sa atin pong pagsasakripisyo at pagbibigay ng ating buhay sa ating Panginoon, nagiging inspirasyon din tayo sa marami para sila din ay ma-attract na maglingkod at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kagaya ng naganap sa mga martyrs, naging inspirasyon sila upang magpatuloy ang mga tao na magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Tingnan ang buhay kung ano ang mga pumipigil sa atin para maging masagana sa paglilingkod. Marami bang hadlang? Kapag nakita natin ang mga ito, humingi tayo ng lakas sa Panginoon upang mabitawan ito, at ang lakas na ibibigay ng ating Panginoon ang siyang may kakayanang mamatay tayo para sa ating mga pang-sarili
lamang. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang pong palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.